nasa backrush. Mas preferable kasi gusto nila sa bahay. Kasi iyan, pag hindi ko lang masabi na demanding sila pag namatay. Kasi pag humingi sila na gusto nilang iayos uli o kaya may problema o kaya meron kang nagbenta ka ng property, hinuhukayin uli namin yan. Yung Lilipat. O kaya pag may 1 year na yan, ihuhukay uli yan para ilalagay na sa maliit na karton yung mga buto niya. Buto. At pwede mong itago na sa loob ng bahay. Oh. Pwede mong ibaon sa ilalim kasi lumit na yon. Yun at tapos pero yon matindi na naman ang kanyawan doon. Kasi pag ginawa mo yon at magko-comply ka sa kanyaw, obligado ka ng 8 pigs. Dami 8 pigs pero isang araw Mamulubi ka lang. talaga. Hindi, 2 araw. Oh, 2 araw. Mamulubi ka 2 talaga. days, 8 pigs for 2 days. Yes. Ganun ang obligation mo. Pag gumawa ka ng kasi in 1 year niyan, kasi kung minsan Pagparik na doon. parik na dahil so 1 year na depende sa pamilya. Pag 1 year na at gusto nilang magkanyaw, gusto na nga kaslangin i-recall, itayawan da ko na da. No itayawan da niyan, Ano po yung itayaw? basta sa yung mga Sayaw. gagamitin mo yung mga gongs na yan, Sayaw. kanyaw, you use the gongs now, yung mga Ibaloy cultural instrument, doon na sila magpapakanyaw, sasayaw na yung gagamitin na yon. At obligado doon is 8 pigs. Dami. Is it also safe to say na po ba na kapag, di ba sa lowlands tradition, kapag anniversary, death anniversary ay parang may celebration sa lowlands. Tama rin po ba yung nasabihin na kapag may first year anniversary ng isang Ibaloy na namatay ay parang it calls for celebration? Ang Ibaloy kasi hindi nila niraramdam yung pag anniversary niyan, nag-happy sila. Kumakain sila o kaya pag wala muna silang pangkanyaw, for a memory lang, pwede naman silang maglechon, mag-atang lang. Not necessary nga ikakanyawan mo. Maliban lang yun pag talagang gusto mo. O kaya may dahilan na ikanyawan mo siya. Pag halimbawa, yung income mo ngayon lumobo at saka medyo napaparamdam naman yung tatay mo kaya iniwan niya negosyo. Talagang sabi niya, magbigay ka naman pa ng ganon. Pero in the memory, pwede ka mag-ritual ng kanyaw. Sabi ko nga, with 8 pigs na yun 7 to 8 pigs yung pwede mong gawin doon. Pero depende lang sa'yo. Pero pag sabi mo nga na pag magpapalitsyon ka lang, magpapakain ka lang kasi ng anniversary, pwede ring manok lang. Any na pwede mong memory, in the memory ng yung minamahal at gusto mo siyang padasal. You can also do it sa mass. If you are a Christian, yung mga bagay na pwede rin gawin. Pero kapag may kasali na pong purpose or parang may hinihiling yung dead ancestor ninyo, it calls for the itayawan and kanyaw and the Yes. 8 pigs. Hindi lang po yun ang gagastusin mo yun, kailangan mo pang damitan. Bibili ka ng mga damit na i-offer mo sa kanya. Bagong sapatos. Pag mahilig magkubo yun, bagong sombrero. Damit. Dadamitan mo yan, kumot, lahat na pwede mong i-offer, including money. Libingan niya. Pero yung money na yun, mga sombrero, yung mga damit, ibibigay mo yan as an offering. Pero pwede mo na yung gamitin. Hindi mo na ibabaon yun. Pero kapag po, di ba maliban dun sa mga damit na ibinibigay, may mga staple po ba or required na kailangang maibigay? Kagaya nung kapag sa kanyaw, 8 pigs. Yung 8 pigs kasi yun, marami nang kasama doon. Yung 8 pigs, una is yung kasyo. Kasyo, ano? Yung ibibigay mo na pig doon sa namatay. Ano pong spelling ng kasyo? Kasyo is parang ask. Kasyo, K-E-S-H-E-W.
Kasyo. So, ano pong tawag dito? Kasyo. Ano pong Meaning. meaning? Meaning yan is you are giving that pig for him. Yan po, hindi kailangan ang mambunong. Pwede pong elders dyan. So, how many pigs are needed to be offered? Kasi yan, kaya sabi ko, depende sa pig, minimum of 8. Kasi pag Oh, halimbawa, minimum pa lang yun. oo, kasi pag halimbawa yung kasyo na yon, yung tatay mo namatay, ano, tapos bibigyan mo rin yung lolo at lola mo, di 3 pig na yon, Hmm. pwede yung ilagay sa kasyo. At pag meron ka rin kapatid na medyo seloso at ayaw mong kasi mahihingi rin yun, 4 na pig agad ang kasyo doon sa first nakatay. So ganun yun. Pagkatapos ng kasyo na yun, kakainin lahat yun, walang matitira. Give away lahat yun. Kasi nga that is meant for kakainin yun. Pagkatapos nun dapat maubos yun. So, next po. Do you see any disadvantages of this tradition, in this tradition? Disadvantage. Opo. Ang disadvantage dyan is siyempre Gastos. yung mga walang kakayahanan Mga gastos. sa financial, nagsasacrifice sila to comply with the customs and tradition, pero hirap naman sila sa buhay at kulang sa diskarte kung minsan. Yun ang parang disadvantage, kasi imbis na halimbawa sa panahon natin ngayon, imbis na pag-aral ng anak mo o yung pupuntahan, meron ka ng utang. Pero iyon is magiging parang tatama lang yun pag hindi mo sinama ng sipag. Yun ang disadvantage. Ang advantage naman nun, parang may negosyo ka at nagsuswerte. It means na may tumutulong sa'yo, kaya easy kapag nagnegosyo. Halimbawa, nag-deal ka ng buy and sell para mabilisan yung na madali kang makaakit ng mga customer. Yun naman ang advantage, parang tumutulong sila. So kailangan doon sa mga rituals na yan is sincerity, para yung response naman is sincere din. Hindi yung ginawa mo lang yan for the sake of compliance at parang nababaliwala kasi ang ritual pag may violation. Lahat naman, kahit sa legal, pag may mga violation na ganyan, dapat sinceridad talaga kung ano yung ginagawa nila. So you have to be very strict pag ikaw yung kakanyaw ng ganun. Huwag mong baliwalain yung mga ganun. Hindi kapag kuan nagkamali ka, hindi ulitin ulit. Haan matitinga kasi nga yung prayer sa mampunong na yon, dapat give him a moral lesson, kasi hindi dapat gawin yon. Halimbawa, when it comes to offering, hindi dapat kasi kinakain muna yung mga ritual hanggat hindi pa tapos yung prayer nung mumbaki Or nung mambuno. o mambunong. Andun na nga, ginawa mo na, tapos during naman dun sa you violated. Wag mong violatin, kasi sayang yung offering, sayang yung ritual. Hindi po yun, parang hindi siya tatama sa yun ang pinaka-importante doon. So, kapag ibaloy ka po, required or dapat na yung katawan mo ay nakalibing lang, malapit or sa inyong bahay. Tama po ba? Not really, kasi sabi ko nga, yung iba kasi mahal ng Lupa. bayad. Very common naman sa mga ibaloy na ililibing sa playground nila, sa bahay nila. Pero pag magulang, meron gusto naman nila doon. Pero sabi ko nga, pag nagpa-practice pa rin sila ng customary, huhukayin din yun. Tapos pag hukay doon, pupunta rin sa bahay. So what can you say po about ibaloys who choose not to do this? Yung mas pinipili nilang mailibing sa mga public cemetery. Ang masasabi ko sa kanila is they have done
in their way na doon sila masaya, at saka nothing to lose naman kasi they believe in God. Doon sa mga ritual naman na ginagawa ng mga Ibaloy to comply with the customs and tradition, it's just like the Old Testament doon sa Abraham part na nag-offering siya sa altar, na yung pinalit niya is yung animal instead of his son. Parang ganun lang ang ano. Kaya whatever na ginagawa ng mga Ibalos who doesn't comply with those customs and tradition, as long as there is God with them and there's no problem, and then maganda naman. So it is a normal sa situation na financial o kaya mga ganung bagay is doon sila masaya, masaya din naman tayo pag ganun ang nakikita natin. Pero based on what you've said naman po kanina, marami pa rin po ang mga Ibaloy na naililibing sa loob or malapit ng kanilang bahay. Yes, marami. Kahit na yung mga hindi nagpa-practice ng custom in tradition, hindi nila kino-comply yung mga, hindi nila sinusunod yung sinabi ko kanina, nililibing pa rin nila sa compound nila. Kahit na di do not do rituals, nililibing pa rin nila sa kanilang compound. What can you say about this? There's nothing wrong kasi sabi ko nga doon sila masaya at yun naman ang practices nila. Nabago lang yung procedure, nawala lang yung masyadong katay-katay ng baboy. So yun lang ang masasabi ko doon sa mga part na yun, kasi as long as they are happy and then hindi nagre-react yung dead ones nila, it's okay. Pero may mga previous kasi na yung mga isang example ko lang, merong nag-change religion, nung buhay pa siya, yun ang tinuro sa anak niya. Pero nung naiinggit siya kasi yung level nung mga kapatid niya na iba sa kanya, kasi yung ginagawa naming ritual is stepping ahead, marirecognize ka doon sa papuntahan mo kasi yung procedure is nag-comply yung mga anak, nagkape sila, nasapnak sila, yun yung ang difference. Kaya yung iba doon, hindi nila maobliga yung anak nila na pinagsabihan nila na kahit na huwag nyo nang gawin yun. Kasi nung buhay sila mismo nagsabi. So, yung mga anak naman, nag-aalinlangan silang gawin yun kasi sinabi mo naman ang ganda ng usapan natin nung buhay ka. So, returning lang yan kasi nalalaman namin yan kasi pag during our practices, nakakausap namin yung namatay namin by way of yung spirit nila is pumupunta sa isang tao at doon mo nalalaman, doon lahat sinasabi yung mga reaksyon o kaya kahit na yung relatives mo doon sa kabila during your kanyaw, doon kasi sila sumasapi sa isang tao kasi may kanyaw. Parang napapayagan silang sumapi during kanyaws. They are free, lalo na pag may kanyaw, tayaw.